Ngayong araw nga ay talaga napakahalagang araw para kay Kuya Mark dahil dumating na nga ang kanyang bahay kubo. At dahil marami nga tayong kamatis kaya ay nang uulamin nga natin ngayon. Bago nga kami lumabas ayan nagsuklay muna nga ako at eto nga si Gail pinalitan ko muna nga ng damit. Ano ba naman kasi alas 7 lang ay gustong gusto na nga magaya abay pinopolbuhan ko lang ayan nagmamaktol nga mga mari. Gustong gusto niya nga yung pinapasang ko siya kaya ayan pinasan ko na nga rito. Tingnan niyo naman nga tuwang-tuwa abay para naman nga ako ditong kalabaw. Tapos nilakad-lakad ko lang nga ng ganyan pero ayan nga hindi siya malikot at tuwang-tuwa pa nga siya dyan sa likod ko. Pagkatapos naman nga nun mga mare, bumalik na nga ako dito sa kabila at nagbukas na nga rin ako ng bintana kasi napakalamig nga ngayon kahit nga may araw na. Pagising ko nga sa umaga, hindi na oily ang face ko mga mare kaya naman at maghihilamos muna nga ako at eto pa nga yung ginamit natin kahapon kaya medyo manipis na nga iyan. Diba mga mare na hinati ko nga to sa 14 pieces pero ayan dalawa pa nga lang yung nagagamit nga namin kasi so sobrang bula niya hindi mo nga kailangan ng maraming ang magsabon. At gagamitin pa nga namin to sa paliligo mamaya at ayan nga mga mare, sobrang bango nga nito at sobrang lambot nga sa balat. Sabi ko nga sa inyo mula nung ginamit ko to ay talagang nawala ang pagiging oily face ko kaya nakakatulong nga ito mga mare sa dark spot, uneven skin tone, kapag oily ang mukha mo, pas marami kang pimples, ay naku mga mare ay talagang magugulat ka na lang magsisipagwala yan at nakakatulong nga rin to maging glowing skin ka. Pinaliguan ko na nga rin pala si Gail mga mare kasi nagmamaktol lang nga para ako makatulog nga ulit. Habang inaasikaso ko nga si Gail, eto nga sira naligo na nga rin dito at pinapakita nga sa inyo mga mare, ito yung ginamit ko kanina, 'di ba? Sobrang nipis pa rin pero nagamit niya pa nga rin sa paliligo. Partida, sobrang nipis na nga yan mga mare pero kayang-kaya nga namin umabot yan ng 2 araw. So sobrang tipid din talaga. Pagkatapos nun, ayan naligo na nga rin ako bago nga pumasok sa trabaho kaya ayan nagsipagkuskus na nga kami dito. Pin nga ako dyan nila napakalaki daw ng mata ko pero sabi ko ay nilakihan ko pa nga lalo at eto nga mga mare, sobrang nipis na nga nagamit ko pa sa buong katawan ko. Nakasanayan na nga namin mga mare mula nung nagtrabaho nga tayo sa Marie Glo na maligo na muna nga bago magsimula ang araw para nga sa ganun ay maaliwalas nga sa pakiramdam. Pagkaligo nga namin mga mare, nag-asikaso naman nga ako at magsasaing na nga rin tayo mga mare. Nga bago ako pumunta sa Marie Glo ay okay na nga dito para nga sa pananghalian kaya naghanda na nga rin ako dito mga mare ng bigas. Pagkatapos nun may bahaw pala tayo dito kaya nilagay ko na nga dito sa plato at hinugasan ko na nga rin itong rice cooker. Sino nakaka-relate sa kanilang takalan? Ito pa rin mga mare ang takalan natin ay talagang napaka-aesthetic nga niyan. Bago kasi mauso ang pagiging aesthetic ay talagang etong lata talaga ang ginagamit namin noon. Mas nasanay kasi sila mama ganito ang takalan kaya hindi ko na talaga inaalis yan mga mare kaya ako masanay na nga rin ako sa ganyan. Dahil rice cooker naman nga pinabayaan ko na nga mga mare at pinadedi ko muna nga itong si Gail. Pagkatapos nun ay pumasok na nga rin kami sa trabaho at nakita nga namin itong bahay kubo nga ni Kuya Mark. Madaling araw pa nga lang daw ay nandito na nga sila mga mare at sobrang excited nga namin para kay Kuya Mark. Sabi ko nga kay Ran ay siya na nga muna ang bumili ng uulamin nga namin para makapagluto na nga rin ako kasi mga ganitong oras mga alas 9 na yata to. Pagkatapos nun eto mga mare, kumuha na nga rin ako dito ng kamatis para nga sa ganun ay magsasarsyado nga tayo. Dapat talaga hindi ako magluluto ng mga mare pero sabi nga ni Ran ay paminsan-minsan lang naman kasi sobrang tagal na nga rin yung huli. Bukod nga doon ay pinagpala nga tayo ng biyaya nga ng kamatis kaya naman mga mare, libreng-libre nga lang natin nakukuha sa bakuran. Hindi nga ako kumuha ng marami kasi naisip ko meron pala kami kinuha doon nung nakaraan. Talong pa nga yun kaya pinakuha ko na nga lang kay Ran at eto na nga mga mare yung bahay kubo ni Kuya Mark. May kwarto na nga ito at may sala na nga kompletong-kompleto na kaya naman nga si Ate Jen na nga lang ang kulang. Natatawa nga kami kay Kuya Mark mga mare kasi nakatulala nga siya sa bahay kubo niya at ang sabi niya hindi nga daw siya makapaniwala na mararating niya nga ito mga mare at magkakaroon siya nga ng sariling kubo. Ang sabi ko naman sa susunod ay mansyon na nga ang kaya niya mga mare. Nga siya makapaniwala na sa Pilipinas niya nga lang matutupad nga ito mga mare. Bago nga kami kumain habang nandun nga sila sa loob nagkaiyakan pa nga daw sila dun sa loob. Hindi pa rin kasi lubos ni Kuya Mark maisip na makakabili nga siya nito mga mare. Sabi nga namin na sa disiplina nga ng tao yan, maliit man o malaki ang sahod mo kung disiplinado ka sa pag-iipon, ano man nga ang gugustuhin mo ay mabibili mo ngayon mga mare basta marunong ka magtipid. Congratulations nga kay Kuya Mark at meron na nga siyang matutuluyan. Pagkatapos ko nga pala igisa itong kamatis, ayan nilagay ko na rin itong itlog. Wala nga rin pala ako dyan plastic na sandok kaya ito muna ang ginamit ko. Pero sa totoo lang medyo bitin nga mga mare yung pagkakalagay ko nga dito at medyo maasim nga yung kamatis kasi hinog na hinog nga. Maraming pala ako nababasa ko sa comment section kung buntis nga ba ako. Ay naku mga mare, kayo naman ang unang makakaalam kung buntis ako. Malalaman nyo na nga lang yun mga mare at abangan nyo na nga lang din. O siya, kumain na nga tayo ng sabay-sabay. Kanya na nga rin kami na dyan ng sandok at tingnan nyo naman nga medyo magapa nga yung mata nga ni Kuya Mark. Pero natutuwa nga kami, unti-unti natutupad nga rin yung mga pangarap ni Kuya Mark para nga sa kanyang sarili. Susunod alam ko
makakabili si Kuya Mark ng lupa ng para sa kanya at bibit-bitin niya nga itong kubo mga mare at magkakaroon siya ng malaking mansyon. Serve naman nga ng mga taong masisipag at madiskarte nga sa buhay. Naniniwala din ako kapag marunong ka magpakumbaba, mas ibe-bless ka nga ng Diyos. O siya mga mare, ito nga si tatay pagkatapos kong sandukan, ayan kumain na nga rin kami dito ng sabay-sabay. Medyo may kahabaan nga itong video na to pero sana natatapos yung mga mare kasi alam ko marami nga rin nagre-request sa inyo na habaan nga natin. Wala din kasi akong paso kaya medyo mahaba rin talaga ang video natin. At eto nga yung bahay kubo ni Kuya Mark, ayan may bubong na kasi bukas ay tapos na nga to. Ewan ko ba, bigla na nga lang ako nag-crave nga dito sa noodles sa may itlog kaya naman nagluto nga ako mga mare. Buti na lang talaga meron nga ditong noodles. Si Kuya Mark naman abalang-abala nga mga mare dito magtipla nga ng kape. Bay maghapon na nga lang yata palagi naming naririnig, hindi siya makapaniwala pero syempre ganun talaga mga mare kapag natutupad mo yung mga pangarap mo. Eto nga si Ran, ayan nagkape na nga rin dito at ako naman kumain na nga rin ako dito ng noodles. At sobrang sarap nga ng ganito at hihigop ka ng mainit-init na sabaw, samahan mo pang malamig ang panahon. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.